Paano kontrolin ang isip ng tao? Maraming tao ang nagtataka. Posible ba talagang kontrolin ang isip ng iba? Ano nga ba ang sikreto sa pag-impluwensya sa kanilang mga desisyon at opinyon? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang psychology ng mind control at mga techniques sa pag-impluwensya na ginagamit ng ilan sa pinaka-epektibong mga tao, mula sa mga sales expert, politiko, hanggang sa mga leader ng negosyo. Ang utak natin ay may dalawang pangunahing bahagi, ang conscious mind at ang subconscious mind. Ang subconscious mind ay responsable sa mga automatic na reaksyon at damdamin. Kaya naman, ang sikreto sa pag-impluwensya ng iba ay nakatago sa subconscious mind nila. Ang subconscious mind ang nagdedesisyon ng walang aktibong pag-iisip. Welcome sa aking channel na Pinoy Creepy Sagas, dahil meron talagang mga taong sadyang nakatakot at hindi dapat binabangga. Para makontrol ang isip ng isang tao, una, kailangan mong makuha ang kanilang tiwala. Isa sa pinakamabisang paraan ay ang tinatawag na mirroring o paggaya sa kanilang body language, tono ng boses at mga galaw. Kapag naramdaman ng tao na katulad mo sila, mas madali silang magtiwala sa iyo. Person A, alam mo, mahilig din ako sa coffee shops. Person B, ako rin. Mahilig akong magtrabaho sa coffee shops tuwing Sabado. Heart Part 3, Technique number 2, paggamit ng positibong wika at suggestion. Ang susunod na technique ay ang paggamit ng positibong wika at mga suggestion. Imbis na utusan ng tao, gumamit ng mga phrases tulad ng subukan mong isipin o ano sa tingin mo. Ang mga suggestive phrases ay nagtatanggal ng pakiramdam ng sapilitan at nagbibigay sa kanila ng illusion ng choice. Person A, ano kaya kung sumubok tayo ng ibang approach? Sa tingin ko, magiging mas madali ito para sa lahat. Part 4, Technique 3, pag-focus sa emosyon, hindi sa logic. Ayon sa psychology, mas malaki ang epekto ng emosyon kaysa sa logic sa desisyon ng isang tao. Kaya naman, kapag gusto mong makontrol ang isip nila, pahalagahan ang emosyon nila. Gamitin ang empathy o ang pag-unawa sa kanilang nararamdaman upang mas makuha ang kanilang loob. Kailangan nilang maramdaman na naintindihan mo sila, kaya mahalaga ang pagbigay ng mga simpleng affirmations tulad na intindihan kita. Not Part 5, Technique number 4, gamitin ang priming. Ang priming ay ang technique ng pagpapakita ng mga bagay na subtly nakakaapekto sa isip ng isang tao. Halimbawa, kung gusto mong magbigay ng positibong impression sa isang tao, bigyan sila ng positibong words at images bago ang pag-uusap. Ang simpleng exposure sa mga bagay na ito ay maaring makaapekto sa kanilang pananaw. Sa huli, tandaan na ang pag-impluwensya sa iba ay isang responsibilidad. Ginagamit ang mga teknik na ito sa larangan ng negotiation, marketing at public speaking, hindi para abusuhin ang kapwa kundi para magkaintindihan. Ang tunay na pagkontrol ng isip ng tao ay hindi isang uri ng manipulasyon, kundi ang pagtutulungan upang maabot ang win-win situations. Kung interesado pa kayo sa mga psychological na tips, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para sa iba pang video. Hanggang sa muli, at sana ay marami kayong natutunan!